Noong Marso 2023, responsable ako para sa gawain ng sermon sa iglesia. Noong panahong iyon, mag-isa akong gumagawa, kaya medyo mabigat ang trabaho. Isang araw, isinaayos ng mga lider na makipagtulungan sa akin si Lishing sa tungkuling ito. Nang mabalitaan ko ito, tuwang-tuwa ako. Pagkatapos malinang sa loob ng ilang panahon, unti-unti nang nakakagawa si Lishing ng nakapag-iisa. Lubos na gumaan ang pasanin ko at labis akong nagalak. Naisip ko, hindi magiging masyadong nakakapagod ang gumawa ng ganito at magkakaroon ako ng mas maraming oras para pag-aralan ang mga prinsipyo. Bubuti rin ang kalidad ng mga sermon. Habang nakakaramdam pa rin ako ng labis na tuwa, sa hindi inaasahan, pagkalipas ng ilang araw, nag-schedule ng isang pagtitipon si Lijin kasama si Lishing. Nagulat ako. Inisip ko, bakit siya nakikipagkita kay Lishing? Talagang kapos sa mga tagadilig kamakailan at wala pang supervisor. Nabanggit ng mga lider na kailangang maglipat ng mga miyembro mula sa ibang pangkat. Dahil mahusay si Lishing sa pagdidilig ng mga baguhan, binabalak ba ni Lijin na italaga si Lishing sa tungkuling iyon? Nagsikap ako ng husto sa paglinang kay Lishing para makagawa siya ng nakapag-iisa. Kaya kung ililipat siya, hindi ba't masasayang lang ang lahat ng oras at pagsisikap ko sa paglilinang sa kanya? Kung aalis siya, lahat ng gawain ay mapupunta na naman sa akin. At kakailanganin kong maghanap at maglinang ng panibagong tagadilig. Kapag nagkagayon, baka hindi masala at maipasa sa tamang oras ang ilang mahalagang sermon. Kaya paano magiging epektibo ang gawain kong gayon? Sa pag-iisip tungkol sa lahat ng ito, nakaramdam ako ng matinding paglaban. Kailangan kong magsulat ng liham sa mga lider tungkol dito at tingnan kung posible bang mapigilan ang pagkakatalaga kay Lishing sa ibang tungkulin, naisip ko. Sa liham, paulit-ulit kong binigyang diin na angkop si Lishing sa mga tungkuling nakabatay sa teksto. Nagpapahiwatig na dapat siyang papanatilihin ng mga lider sa pangkat namin. Sinabi ko rin sa mga lider, hindi pwedeng bulag ninyong ililipat ang mga miyembro ng pangkat. Hindi naaayon sa mga prinsipyo ang ganoong pagsasaayos. Pagkatapos, higit ko pang pinagnilayan ang usaping ito. Iniisip na, sa kasalukuyan, kapos ang mga tauhan sa gawain ng pagdidilig at walang supervisor. Marahil ay napansin ng mga lider na nagpapatuloy pa rin ng normal ang gawaing nakabatay sa teksto at ginawa nilang pagsasaayos na ito batay sa kanilang pagsusuri sa kabuuang gawain. Sa ngayon, walang sapat na mga tagadilig para sumuporta sa mga baguhan. At kung patuloy akong tatanggi na palayain si Lishing, hindi ba't magmumukha akong walang pagkatao? Nang maisip ko ito, hindi na ako masyadong lumalaban. Kalaunan, inilipat nga ng mga leader si Lishing para gawin ang mga tungkulin sa pagdidilig at medyo nadismaya ako. Pagkatapos umalis ni Lishing, kinailangan kong mahigpit na i-schedule ang mga gampanin ko tulad ng dati. At patuloy ako naging abala sa paglutas ng mga suliranin at issue sa tungkulin na kinakaharap ng mga miyembro ng text-based team. Pagsagot sa mga liham at pagsala ng mga sermon. Nakita ko na dahil wala na si Lishing, nagsimulang matambak agad ang mga gawain. Ang mga sermon na dapat suriin ay hindi nasala o naisumite sa tamang oras. Kaya nag-alala ako
na mababawasan ang pagiging epektibo ng gawain, na maaaring maging dahilan para isipin ng mga lider na wala akong pagpapahalaga sa pasanin para sa gawain. Pinukaw ng mga kaisipang ito ang mga damdamin ko ng paglaban. Sa nakalipas na taon o higit pa, nakipagtulungan ako sa ilang kapatid. Ang ilan sa kanila ay iniangat, samantalang ang iba naman ay itinalaga sa ibang mga tungkulin. At sa huli, palaging ako na lang ang natitira. Dumarating sila at umaalis. Pero nananatili lang ako rito, mag-isa. Nakapirmi lang na gaya ng isang manlalaro ng poker. Naging espesyalista na ako sa paglilinang. Napakaraming gawain ang itinatambak sa akin ng mag-isa. Bakit hindi isinasaalang-alang ng mga lider ang mga suliraning kinakaharap ko? Wala sa mga nilinang ko ang nakibahagi sa gawain ko sa huli. Kahit na maglinang ako ng iba, paano kung ilipat din sila? Magiging walang saysay ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi na ako nagmamadaling maghanap o maglinang ng sino man. Kahit na may nakakatagpo akong isang tao na may potensyal, hindi ako nasasabik na gumugol ng lakas para linangin siya. Noong panahong iyon, nakilala ko ang isang manggagawa sa gawaing nakabatay sa teksto na nagngangalang Dong Fei. Nagawa niyang arukin ang ilang prinsipyo. May mainam siyang pagpapahalaga sa pasanin para sa kanyang tungkulin. At isa siyang tao na maaaring linangin. Kung iaangat siya sa pagiging leader ng pangkat, malamang na mas mabilis siyang uusad. Pero naisip ko, kung iaangat ko siya at lilinangin at pagbubutihin niya ang mga kasanayan niya, maaaring kilalanin siya ng mga lider bilang isang taong may talento. At pagkatapos ay lalo pa siyang iangat. Hindi ba't magiging walang saysay ang lahat ng pagsisikap ko sa paglilinang sa kanya? Ayaw kong gumawa ng isang bagay na nangangailangan ng labis na pagsisikap, pero hindi naman kapaki-pakinabang para sa akin. Nang maisip ko iyon, nagpa siya akong huwag banggitin sa mga lider ang tungkol sa pag-aangat kay Dong Fei. Kalaunan, nang sumulat ang mga lider para magtanong tungkol sa gawain ng paglilinang sa mga tao, nagdahilan ako. Sinabi ko na napakabigat ng trabaho, na hindi ko ito kayang asikasuhin lahat. Dahil sa akin, naisantabi ang gawain ng paglilinang sa mga tao. Napagtanto ko na hindi tama ang kalagayan ko at na makakaantala sa gawain ang pananatili sa ganitong kalagayan. Kaya't lumapit ako sa Diyos para magdasal. Hinihiling sa Kanya na bigyang liwanag ako para makilala ang problema ko at tulungan ako na makaalis sa maling kalagayan na ito. Isang araw, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Kung nalipat ang isang taong may mahusay na kakayahan mula sa ilalim ng isang antikristo para gumawa ng isa pang tungkulin, masidhing nilalabanan at tinatanggihan ito ng antikristo sa puso niya. Nais niyang tigilan na iyon at wala siyang gana na maging isang lider o pinuno ng grupo. Anong problema ito? Bakit wala siyang pagsunod sa mga pagsasaayos ng iglesia? Iniisip niya na ang paglilipat sa kanyang kanang kamay ay makakaapekto sa mga resulta at pag-usad ng kanyang gawain at na maaapektuhan ang kanyang katayuan at reputasyon dahil dito. Kaya mapipilitan siyang higit na magtrabaho at magdusa para magarantiya ang mga resulta na siyang huling bagay na nais niyang gawin.
Nasanay na siya sa kaginhawahan at ayaw niyang magtrabaho at magdusa pa ng husto. Kaya nga, ayaw niyang pakawalan ang taong iyon. Kung ipinagpipilitan ng sambahayan ng Diyos ang paglilipat, nagrereklamo siya ng husto at gusto pa nga niyang isantabi ang sarili niyang gawain. Hindi ba ito makasarili at ubod ng sama? Ang hinirang ng mga tao ng Diyos ay dapat sentralisadong itinatalaga ng sambahayan ng Diyos. Wala itong kinalaman sa sinumang lider, pinuno ng pangkat o individual. Lahat ay kailangang kumilos ayon sa prinsipyo. Ito ang panuntunan ng sambahayan ng Diyos. Hindi kumikilos ang mga antikristo ng ayon sa mga prinsipyo ng sambahayan ng Diyos. Palagi silang nagpapakana, alang-alang sa sarili nilang katayuan at mga interes, at pinagseserbisyo sa kanila ang mga kapatid na may mahuhusay na kakayahan para palakasin ang kanilang kapangyarihan at katayuan. Hindi ba't makasarili ito at ubod ng sama? Sa panlabas, ang pagpapanatili ng mga taong may mahuhusay na kakayahan sa tabi nila at ang hindi nila pagpayag na ilipat ang mga ito ng sambahayan ng Diyos ay lumilitaw na parang iniisip nila ang gawain ng iglesia, pero ang totoo, iniisip lang nila ang sarili nilang kapangyarihan at katayuan at hindi talaga ang tungkol sa gawain ng iglesia. Natatakot sila na hindi nila magagawa ng maayos ang gawain, mapapalitan at mawawala ang kanilang katayuan. Hindi iniintindi ng mga antikristo ang mas malawak na gawain ng sambahayan ng Diyos. Iniisip lang ang kanilang sariling katayuan. Pinoprotektahan ang sarili nilang katayuan nang walang pag-aalala sa idudulot nito sa mga interes ng sambahayan ng Diyos. At dinedepensahan nila ang sarili nilang katayuan at mga interes kahit ikapinsala ng gawain ng iglesia. Makasarili ito at ubod ng sama. Kapag nahaharap sa gayong sitwasyon, dapat mag-isip kahit papaano ang isang tao gamit ang kanyang konsensya. Lahat ng taong ito ay kabilang sa sambahayan ng Diyos. Hindi ko sila personal na pag-aari. Ako man ay kaanib ng sambahayan ng Diyos. Ano ang karapatan kong pigilan ang sambahayan ng Diyos sa paglilipat ng mga tao? Dapat kong isaalang-alang ang mga pangkalahatang interes ng sambahayan ng Diyos, sa halip na tutukan lamang ang gawain na saklaw ng aking sariling mga responsibilidad. Ganyan ang kaisipang dapat masumpungan sa mga taong nagtataglay ng konsensya at katwiran, at ang pag-unawa na dapat taglayin ng mga nananampalataya sa Diyos. Nakikibahagi ang sambahayan ng Diyos sa pangkabuuang gawain, at ang mga iglesia ay nakikibahagi sa mga parte ng gawain. Sa maktwid, kapag may espesyal na pangangailangan mula sa iglesia ang sambahayan ng Diyos, ang pinakamahalaga para sa mga lider at manggagawa ay ang sundin ang mga pagsasaayos ng sambahayan ng Diyos. Walang taglay na gayong konsensya at katwiran ang mga huwad na lider at antikristo. Lahat sila ay sobrang makasarili. Iniisip lang nila ang kanilang sarili at hindi iniisip ang gawain ng iglesia. Isinasaalang-alang lang nila ang mga pakinabang na nasa harapan mismo nila. Hindi nila isinasaalang-alang ang mas malawak na gawain ng sambahayan ng Diyos. Kaya naman, lubos na wala silang kakayahang sundin ang mga pagsasaayos ng sambahayan ng Diyos. Sobra silang makasarili at ubod ng sama. Ang lakas pa nga ng loob nilang maging sagabal
at nangangahas pang tumanggi sa sambahayan ng Diyos. Ito ang mga taong pinakakulang sa pagkatao, masasama silang tao. Ganyang uri ng mga tao ang mga antikristo. Lagi nilang itinuturing ang gawain ng iglesia at ang mga kapatid at maging ang lahat ng ari-arian ng sambahayan ng Diyos na nasa saklaw ng kanilang responsibilidad bilang sarili nilang pribadong pag-aari. Naniniwala sila na sila ang magpapasya kung paano ipamamahagi, ililipat, at gagamitin ang mga bagay na ito at na hindi pinapayagang makialam ang sambahayan ng Diyos. Kapag nasa mga kamay na nila ang mga ito, parang pag-aari na ang mga ito ni Satanas. Walang sino mang pinapayagang hawakan ang mga ito. Sila ang mga bigatin, ang mga pinakaamo, at sino man ang pumunta sa kanilang teritoryo ay kailangang sumunod sa kanilang mga utos at pagsasaayos ng may mabuting asal at nang masunurin at makahalata sa kanilang mga ekspresyon. Ito ang pagpapamalas ng pagiging makasarili at ubod ng sama sa karakter ng mga antikristo. Wala silang pagsasaalang-alang sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Hindi nila sinusunod ang prinsipyo kahit kaunti at iniisip lamang ang sarili nilang mga interes at katayuan. Napawang mga tanda ng pagiging makasarili at ubod ng sama ng mga antikristo. Kapag nagbabasa ako ng mga parirala mula sa paglalantad ng Diyos tulad ng mga bigatin, mga pinakaamo, at na parang pag-aari na ang mga ito ni Satanas, pakiramdam ko ay tinusok ang puso ko. Ang tanging isinasaalang-alang ng mga antikristo ay ang mga pansarili nilang pakinabang at kawalan sa kanilang gawain at hindi nila kailanman isinasaalang-alang ang mga layunin ng Diyos. Kapag nakakakita sila ng mga tao sa loob ng saklaw ng responsibilidad nila, nalililinang at na nakakabuti ito sa sarili nilang laman, reputasyon at katayuan, gusto nilang panatilihing malapit sa kanila ang mga taong ito. At tinatrato nila ang mga ito bilang kanilang sariling pribadong pag-aari. Walang sino man ang pwedeng maglipat ng mga taong ito nang walang pahintulot nila, kahit na ito ay para sa pangangailangan ng gawain. Kung maglilipat ang sambahayan ng Diyos ng mga tao mula sa kanilang saklaw ng responsibilidad batay sa mga prinsipyo, sisikapin ng mga antikristo na hadlangan ito. Mas gugustuhin nilang ipagpaliban ang kabuuang gawain ng iglesia kaysa ilagay sa panganib ang sarili nilang reputasyon at katayuan. Ang gayong mga tao ay katulad ng mga bigatin at mga pinakaamo na binabanggit ng Diyos. Sila ay makasarili, kasuklam-suklam, at walang pagkatao. Ang mga ugali ko ay katulad mismo ng sa mga antikristong inilalantad ng Diyos. Gusto kong maglinlang ng mga manggagawa sa gawaing nakabatay sa teksto, hindi para sa kapakanan ng gawain ng iglesia o para palugurin ang Diyos, kundi para tugunan ang mga makasarili kong pagnanais. Ang magkaroon ng isang taong katuwang sa trabaho ay makakapagpagaan ng mga bagay-bagay para sa akin. At kung mapapabuti ang pagiging epektibo ng gawain, pahahalagahan ako ng iba. Kaya, noong inilipat ang mga taong nilinang ko, hindi ko talaga ito matanggap. Pakiramdam ko, ang mga pinaghirapan kong linangin ay dapat lang na gumawa sa kanilang parte sa gawain at na hindi sila pwedeng basta na lang ilipat ng mga lider nang walang pahintulot ko. Bagaman atubili akong pumayag sa paglipat ni Lishing, nang bumaba ang pagiging epektibo ng gawain,
nagsimula akong magreklamo na hindi siya dapat inilipat ng leader. At ibinunton ko pa nga sa gawain ang pagkadismaya ko. Bagaman malinaw kong alam na maaaring itaguyod at linangin si Dongfei, natakot ako na sa sandaling malinang siya, ililipat din siya ng mga leader. At muli akong mawawalan ng isang katuwang na may kakayahan. Kaya hindi ko sinabi sa mga leader na karapat dapat linangin si Dongfei. At pinanatili ko siya sa loob ng saklaw ng responsibilidad ko para patuloy maglingkod sa reputasyon at katayuan ko. Nagtatalaga at gumagawa ng mga pagsasaayos ng iglesia para sa mga tao batay sa mga pangangailangan ng gawain. Halimbawa, itinalaga si Lishing sa ibang tungkulin dahil kulang ang mga baguhan ng mga taong magdidilig sa kanila. Sa pamamagitan ng pagtatalaga kay Lishing sa ibang tungkulin, maaari niyang akuin ang responsibilidad na ito at diligan at suportahan ang mga baguhan sa tamang panahon. Ginawa ng mga lider ang pagsasaayos na ito dahil sa pagsasaalang-alang sa pangkalahatang gawain ng iglesia at naayon ito sa mga prinsipyo. Pero hindi ko isinaalang-alang ang alinman dito. Inalala ko lang ang mga pakinabang sa harap mismo ng mga mata ko. Hanggat hindi masyadong nakakapagod para sa akin ang gawain at nakakagawa pa rin ako ng pangalan para sa sarili ko sa harap ng iba, ayos lang iyon at wala na akong pakialam sa iba pang bagay. Tunay ako naging makasarili at kasuklam-suklam. Sa realidad, ang paglilinang ng mga taong may talento ay ginagawa para sa pangkalahatang gawain ng sambahayan ng Diyos. Kapag kulang sa mga tauhan ang isang parte ng gawain, ang mga taong may mga espesyal na kasanayan ay dapat italaga sa naaangkop na tungkulin batay sa kanilang mga espesyal na kasanayan at sa mga pangangailangan ng gawain. Pinahihintulutan ng gawain ng iglesia na umusad sa organisado at maayos na paraan. Ang mga taong may konsensya at katwiran ay isasaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at iaangat ang mga taong may mahusay na kakayahan, masigasig na tinuturuan at nililinang ang mga taong ito para sila ay magamit sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Pero hindi ko isinaalang-alang ang gawain ng iglesia. Para bang mga sarili kong tao ang mga kapatid, basta't sumali sila sa pangkat na nasa loob ng saklaw ng responsibilidad ko, na sila ay naroon para magamit ko, at na walang karapatan ang sino man na ilipat sila. Itinuring kong sarili kong pribadong pag-aari ang mga kapatid na ito. Hindi ba't umaasal ako katulad ng paglalantad ng Diyos sa paraan ng pag-asal ng mga bigatin at mga pinakaamo? Sa pagninilay-nilay sa mga bagay na ito, medyo natakot ako. Pagkatapos, naalala ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos, kaya hinanap ko ito para basahin. Sabi ng Diyos, ginagawa ng Diyos ang kanyang 6,000 taong plano ng pamamahala at inilalaan dito ang lahat ng puspusang pagsisikap niya. Kung may isang taong kumukontra sa Diyos, sadyang pumipinsala sa mga interes ng sambahayan ng Diyos, at sadyang naghahangad ng mga personal niyang interes at personal niyang katanyagan at katayuan, kapalit ang pamiminsala sa mga interes ng sambahayan ng Diyos, at hindi nag-aalinlangang sirain ang gawain ng iglesia na nagsasanhi ng pagkahadlang at pagkasira sa gawain ng sambahayan ng Diyos, at gumagawa pa nga ng napakalaking material at pinansyal na pinsala sa sambahayan ng Diyos. Sa palagay ba ninyo, dapat patawarin ang ganitong mga tao? Hindi. Hindi dapat.
Sinasabi ninyong lahat na hindi siya maaaring patawarin. Kung gayon, galit ba ang Diyos sa ganitong tao? Tiyak na galit siya. Kung palagi mong sinasabing sumusunod ka sa Diyos, naghahangad ng kaligtasan, tumatanggap sa pagsisiyasat at patnubay ng Diyos, at tumatanggap at nagpapasakop sa paghatol at pagkastigo ng Diyos, ngunit habang sinasabi mo ang mga salitang ito, ginagambala, ginugulo, at sinisira mo ang iba't ibang gawain ng iglesia, at dahil sa iyong panggugulo, paggambala, at pagsira, dahil sa iyong kapabayaan o pagpapabaya sa tungkulin, o dahil sa iyong mga makasariling pagnanais, at alang-alang sa paghahangad sa sarili mong mga interes, ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, ang mga interes ng iglesia, at ang marami pang ibang aspekto ay napinsala, hanggang sa puntong lubhang nagulo at nasira ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Paano kung gayon dapat timbangin ng Diyos ang iyong kalalabasan sa iyong aklat ng buhay? Paano ka dapat ilarawan? Sa totoo lang, dapat kang parusahan. Tinatawag itong pagtamo ng nararapat sa iyo. Pakiramdam ko ay harap-harapan akong hinahatulan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mahihigpit na salita. At naramdaman ko na hindi nalalabag ang disposisyon ng Diyos. Hinihingi ng sambahayan ng Diyos ang paglilinang sa mga taong may talento para masiguro na mas epektibong makakausad ang iba't ibang item ng gawain. Pero naglilang ako ng mga tao para lang gawing mas madali ang sarili kong gawain at magkamit ako ng pagkilala ng iba. Nang mailipat ang mga taong nilinang ko, nagsimula akong magreklamo. Nagmamaktol tungkol sa hindi pagsasaalang-alang ng mga lider sa mga suliranin ko. At ibinunton ko pa nga ang pagkadismaya ko sa tungkulin sa pamamagitan ng pagtangging maglinang ng iba pa. Alam na alam ko na si Dong Fei ay angkop na linangin. At makakabuti ito kapwa sa paglago ng buhay niya at sa gawain ng iglesia. Pero nag-alala ako na kung lilinangin ko siya, baka mailipat din siya. Kaya pinigilan ko ang pag-unlad niya at pinili kong hindi siya linangin. Sa pamamagitan ng sadyang paghadlang sa gawain ng iglesia ng paglilinang sa mga taong may talento, isinasakripisyo ko ang mga interes ng iglesia para matugunan ang sarili kong mga interes na isang hayagang pagsuway sa Diyos. Kung magpapatuloy ako ng ganito, tiyak na ititiwalag ako ng Diyos. Nang mapagtanto ko ito, napuno ako ng takot at lumuhod ako sa harap ng Diyos para magtapat at magsisi. Kalaunan, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Kapag nakikitaan ka ng pagkamakasarili at mga pagpapakana para sa sarili mong pakinabang at natatanto mo iyon, dapat kang manalangin sa Diyos at hanapin ang katotohanan para lutasin ito. Ang unang bagay na dapat mong mabatid ay na, sa diwa, ang pagkilos sa ganitong paraan ay isang paglabag sa mga katotohanang prinsipyo. Nakakapinsala ito sa gawain ng iglesia. Ito ay makasarili at kasuklam-suklam na pag-uugali. Hindi ito ang nararapat gawin ng mga tao na may konsensya at katwiran. Dapat mong isantabi ang sarili mong mga interes at pagkamakasarili, at dapat mong isipin ang gawain ng iglesia. Ito ay naaayon sa mga layunin ng Diyos. Matapos magdasal at pagnilayan ang iyong sarili,
Kung tunay mong natatanto na ang pagkilos ng gayon ay makasarili at kasuklam-suklam, magiging madali ng isantabi ang sarili mong pagkamakasarili. Kapag isinantabi mo ang iyong pagkamakasarili at mga pagpapakana para sa pakinabang, magiging matatag ka, magiging payapa, masaya, at madarama mo na dapat isipin ng taong may konsensya at katwiran ang gawain ng iglesia, na hindi siya dapat matutok sa personal niyang mga interes, na siyang magiging napaka makasarili, kasuklam-suklam, at walang konsensya o katwiran. Ang pagiging hindi makasarili at pagkakaroon ng kakayahang isaalang-alang ang gawain ng iglesia sa mga kilos mo, at paggawa ng mga bagay-bagay na tanging para mapalugod ang Diyos ay marangal at matuwid at magbibigay ng saysay sa iyong pag-iral. Sa pamumuhay ng ganito sa lupa, nagiging matuwid at tuwiran ka, isinasabuhay mo ang normal na pagkatao at may wangis ng totoong tao, at hindi lang malinis ang iyong konsensya, kundi karapat-dapat ka rin sa lahat ng bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Habang lalo kang namumuhay ng ganito, lalo kang magiging matatag, lalo kang magiging payapa at masaya, at lalo kang sisigla. Sa gayon, hindi ba't makakatapak ka na sa tamang landas ng pananalig sa Diyos? Sinasabi ng Diyos na kapag nagbubunyag tayo ng pagkamakasarili at naghahangad na tugunan ang sarili nating mga interes, dapat nating hanapin ang katotohanan at maghimagsik tayo laban sa ating sarili. Sa pagkilos ng ganito, tayo ay marangal, makatarungan, at namumuhay ng matuwid at matapat. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, pakiramdam ko ay nabigyan ako ng kaliwanagan at nakahanap ako ng landas para sa pagsasagawa. Naalala ko noong inilipat si Sister Lishing, mga reklamo at pagiging negatibo ang naging reaksyon ko, at nanlansi ako para pigilan ang isang taong may talento. Ang pagkilos ng ganito ay masyadong kasuklam-suklam at karimari-marim. Kung muli akong mahaharap sa mga usapin na nakakaapekto sa sarili kong mga interes, hindi sarili ko lang ang dapat kong isaalang-alang. Sa halip, dapat akong magsagawa ayon sa mga salita ng Diyos. Matutong bitiwan ang sarili kong mga interes at magbigay sa iglesia ng mga taong may talento. Sa pamamagitan ng pagbubuod kalaunan, napagtanto ko na nagpapatong-patong ang gawain ko at hindi maagap na napipili at naisusumite ang mahuhusay na sermon. May kinalaman ito sa kawalan ko ng kakayahang epektibong bigyang prioridad ang mga gampanin. Kailangan kong iorganisa ang gawaing hawak ko ng mas makatwiran at epektibo. Inuuna ang mahalagang gampanin at hinahayaang maghintay ang mga hindi gaanong apurahan. Sa ganitong paraan, hindi maaantala ang gawain. Nang mapagtanto ko ang lahat ng ito, nakipag-usap ako sa mga lider tungkol sa pag-aangat kay Dong Fei bilang leader ng pangkat. Sumang-ayon ang mga lider na si Dong Fei ay angkop na linangin, kaya nagsikap akong turuan siya. Nang maghimagsik ako laban sa laman at nagsagawa ng katotohanan, nakaramdam ako ng kapayapaan at kapanatagan sa puso ko, at lubos na naging maganda ang lagay ng loob ko. Noong Setyembre 2023, nagsimula si Chen Jing sa pagsasanay sa paggawa ng tungkuling nakabatay sa teksto. Sa una, hindi siya pamilyar sa gawain, at pakiramdam niya ay napakahirap nito, kaya ayaw niyang gawin ang tungkuling ito. Isinaayos kong makipagbahaginan sa kanya ng harap-harapan. Pagkalipas ng ilang panahon ng pagsasanay,
unti-unti siyang naging handang gawin ang tungkuling ito ng masigasig. Napakasaya ko nang makita ang resultang ito. Hindi ko inaasahan na makalipas lang ang ilang araw dahil kapos sa tauhan ang gawain ng pagdidilig. Napansin ng mga leader na dati nang nakapagdilig ng mga baguhan si Chenjing at nagplano silang italaga siya para gawin ang gawain ng pagdidilig. Nang mabalitaan ko ito, nagulat ako. Iniisip na si Chenjing ay isang miyembro ng pangkat na nakabatay sa teksto na pinaghirapan naming linangin. Kung ililipat siya, kakailanganin ko na namang maghanap ng iba na lilinangin. Kung wala akong mahanap, siguradong bababa ang pagiging epektibo ng gawain namin. Nagsimula akong magkaroon ng ilang reklamo tungkol sa mga leader. Pagkatapos, bigla ko napagtanto na hindi tama ang kalagayan ko. At naalala ko ang mga salita ng Diyos. Kapag kinakailangan ng gawain ng sambahayan ng Diyos, sino man sila, lahat ay dapat magpasakop sa koordinasyon at mga pagsasaayos ng sambahayan ng Diyos. At hindi talaga dapat kontrolin ng sino mang individual na leader o manggagawa na para bang pag-aari niya sila o nasasailalim sa kanyang desisyon. Ang pagsunod ng hinirang ng mga tao ng Diyos sa sentralisadong mga pagsasaayos ng sambahayan ng Diyos ay ganap na natural at may katuwiran at hindi maaaring suwayin ng sinuman ang mga pagsasaayos na ito, maliban kung gumagawa ang isang individual na leader o manggagawa ng isang arbitraryong paglilipat na hindi alinsunod sa prinsipyo. Kung magkagayon, ay maaaring suwayin ang pagsasaayos na ito. Kung ang isang normal na paglilipat ay isinasagawa ng ayon sa mga prinsipyo, dapat na sumunod ang lahat ng hinirang na mga tao ng Diyos at walang leader o manggagawa ang may karapatan o anumang dahilan para subukang kontrolin ang sinuman. Masasabi ba ninyo na may anumang gawain na hindi gawain ng sambahayan ng Diyos? Meron bang anumang gawain na hindi kinasasangkutan ng pagpapalawig ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos? Lahat ng iyon ay gawain ng sambahayan ng Diyos. Pantay-pantay ang bawat gawain at walang iyo at akin. Kung ang paglilipat ay naaayon sa prinsipyo at batay sa mga pangangailangan ng gawain ng iglesia, dapat magpunta ang mga taong ito kung saan sila higit na kailangan. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang mga kapatid ay nabibilang sa sambahay ng Diyos at hindi pagmamay-ari ng sinuman. Hanggat naaayon sa mga prinsipyo ang isang paglilipat, walang sinuman ang may karapatang makialam at lahat tayo ay dapat na magpasakop dito. Nagnilay ako kung paanong pinigilan ko noon si Dongfei para sa sarili kong mga interes. Nababalisa ako sa tuwing naiisip ko ito. Noong panahong iyon, apurahang nangangailangan ng mga tagadilig para sumuporta sa mga baguhan. At may kaunting karanasan si Chenjing sa aspektong ito. Napagtanto ko na ang pagsasaayos ng mga leader ay nakabatay sa mga pangangailangan ng gawain. Hindi ako pwedeng tumuon sa sarili ko lang ng mga interes. Kailangan kong aktibong makipagtulungan sa gawain ng iglesia at tiyakin na gagawin ni Chenjing ang tungkulin niya kung saan siya pinakakinakailangan. Pagkatapos, inilipat siya sa tungkulin ng pagdidilig. Bago siya umalis, nagrekomenda siya ng 2 sister na angkop para sa tungkuling nakabatay sa teksto. Pagkatapos ng ilang panahon ng paglilinang, pareho nilang nagawang umako ng kaunting gawain. At ang gawaing nakabatay sa teksto
ay hindi naantala ng paglipat ng sinumang miyembro ng pangkat. Nang hindi na ako namuhay ayon sa aking makasarili at kasuklam-suklam na satanic kong kalikasan, sa halip ay nagsagawa ng ayon sa mga salita ng Diyos. Nakaramdam ako ng malalim na kapayapaan at kapanatagan sa aking puso.